Malamang marami na po sa inyo nakakakilala kay Dennis Lasabic. Kilala niyo po ba yon? Abay, si Dennis Lasabic, pinagdudahan na po nag-engine yan ng maraming elite player dahil po sa pambihirang galing na pinapakita pag online tournament. Sinuki niya si Magnus at yung iba pang malalakas. Anak ko, grabe si Dennis Lasabic. Eto ang tanong, marami nagtatanong eh, oo nga, magaling sa online. Paano pag over the board? May tira ba yan? Eto na, matindi po. Kasi, sa ginanap po na Aeroplot Open 2025, daming malakas na kasali. Si Nepo nandyan, si Lubov, si Hans Mokniman, sila Grishuk, sila Isipenko, sila Richard Rapport, at iba pang talagang malalakas na player nandyan. Naglaro ito. At ang matindi, round number 5, alam nyo kung sino kalaban niya. Ayan, kita nyo na eh. Grandmaster Hans Mokniman lang naman. So, naglaban yung dalawang pinagdududahan sa over the board. Anong nangyari? Grabe. Nahilo po ako kakatingin sa laro. Ang gulo. Tingnan nyo po. Puti po dito si Niemann. Nag-ipor po si Niemann. Nasinagot siya ng Sicilian. Sicilian ang tinira ni Dennis Lasabic na sinagot ng Knight F3. Aba, medyo nagulat pa nga daw si Niemann kasi na-expect niya E4, E5. Yun talaga tira nila Lasabic. Pero tinirahan siya ng Sicilian over the board. Oh. Anyway, nag-C6 po yan. Yan po yung old Sicilian na sinagot ng Bishop B5. Yan po yung tinatawag nilang Rosolimo. Pagka Bishop B5, E6 lang yan. No? So, para sa yung E6, okay lang kainin mo yan. Magpo-pontics ako. Ngayon, yung E6 na yan, para sa Knight E7 yan. Kung sakaling hindi mo i-takes ka agad. At yun na nga yung ginawa ni Niemann. Nag-castling muna, hindi kinapture yung kabayo. Then, nag-Knight sa E7. And after Knight E7, nag-Rook E1 lang. Pagka Rook E1, nag-B6 na medyo, hindi na po yan yung pinaka-common dito. Ibabalik ko lang ang pinaka-common po kasi na tinitira talaga, A6. Yung iba nga, nagna-Knight D4 agad. Pero yung tirada pong B6, well, still align, pero kakaiba yan, no? Kasi parang ang gusto atang gawin, eto po, no? Mag-Bishop B7. Pero sinagot lang po yan ni Niemann ng C3 na napaka-typical. Kadalasan yan gusto magtulak ng pawn sa D4. Anyway, nag-A6 yan. Ayun. So, na-delayed lang ng konti yung A6, no? B6 muna, pero pagka A6, saan pumupunta yung bishop, umaatras po talaga yan sa F1. At pag-atras po sa F1, nag-D5 na. At pagka D5, D3 lang yung ginawa. So, parang yung main line pa rin, except may naka-insert na C3 at B6. Kasi nag-B6 muna no? Medyo nagulo na konti, pero halos similar sa main line. Anyway, pagka D3, nag-D4. At kung titingnan nyo po yung oras nila Lasabic, ang bilis tumira. 1 hour and 31 minutes pa. Yan yung starting time, 1 hour and 30. Samantalang si Niemann, 1 hour and 18 na lang. Abay, tuloy-tuloy po ang tira nila Lasabic. Walang humpay, no? I mean, hindi halos nag-iisip. Ang tinira po ni Niemann dito, nag-E5. Pagka E5, Bishop B7 develop lang. Nasinagot ng G3 lang. Para saan yung G3? Dito po pupunta yung Bishop kasi wala na po siyang daan dyan. Naharangan na po ng D3. Anyway, pagka G3, nag-capture sa C3, binawi din po ng pawn, and then Knight D5 lang para naman po bigyan daan yung Bishop at mai-develop na kung saan nasa nobility na daw po pala yan. Ibalik ko lang, no? Ang nangyari kasi before, Knight A5. Ito daw po, bagong tira. Ayun. So, first time ginamit yan sa torneo. Pagka Knight D5, tinirahan lang ng Queen E2 ni Niemann. And after Queen E2, nag-Queen D7 na medyo nasupresa daw si Niemann. Kasi ibalik natin, no? According kay Niemann, nung in-interview siya. Kasi na-expect niya dito, pwedeng Queen C7 or pwede din mag-B5. Pero yung Queen D7, medyo weirdo yung datingan. Pero tingin ko ang plano niya yung mga idea na Rook D8, putting pressure dito. Hindi po ako sigurado, pero nag-Queen D7 na nga, and then nag-Bishop B2 lang. And after Bishop B2, nag-B5 na. And after B5, Knight B D2, develop lang si Niemann, nag-Bishop E7, na sinagot lang ng Knight E4. At yung Knight E4, medyo malakas po yung dating niyan. Ngayon, kung nasa Queen C7 yan, hindi magawa yan, may threat sana dun eh. Anyway, nag-Knight E4 na nga, tapos nag-Knight B6 naman. Ito pong si Dennis Lasabic. Umatras yung kabayo, maaaring pumunta dito.
maaring sumuporta sa C4 at maaring gusto lang din buksan yung bishop later on or yung diagonal or file na D-file para ma-pressure yung pawn. Kasi para hindi makaganon kasi babagsak to eh. Anyway, rook D1 lang. Ito pong siniman na sinagot ng castling and after castling, bishop G2 na. Nag-knight A4, yung pala talaga yun. Atakihin yung bishop, no, na napaatras. At pagkaatras, rook D8, pinapressure po yung D3 na sinagot lang ni Niemann ng H4. H4 is number 1 engine move. Tirang sa gigilid lang. Para saan yan? Maaaring suporta po yan sa posibleng talon doon. Ayan. Anyway, dito po ang tinira Queen C7. So, siguro, wag kang tatalon, sir. Wag kang tatalon na gano'n. Makakain to eh. O, kahit dito, no, kakainin din eh. Siguro, ganun po yung plano. Anyway, may pressure po yan dyan. At yan yung sinasabi ko kanina eh, no? Bakit sa Queen D7, hindi siya immediately Queen C7? Nagbago din po siya ng isip eh. Oh, teka lang, gulutan ako eh. Go there first. So, Queen C7 na nga po yung tinira. Hitting the pawn na tinirahan lang ng D4. Bakit kailangan yung D4? Para solid na depensa dito, yung knight malaya makagalaw. Ang tinira po, tinakes at binawi lang po yan ni Niemann. Tapos tinirahan siya ng rook D5. And after rook D5, medyo malinaw po yung rook D5. Kasi lumamang po ang puti dyan. Ibalik ko lang po, no? Ang pinapatira po, knight B4 equal. Ang knight B4, ang nakikita ko po, iikot siguro yan dito. Bakit kailangan may knight dito? Kasi later on, kailangan niya na depensa sa F6. Tingnan niyo po yung nangyari. Pagka rook D5 po kasi, nag-knight F to G5 yan. Oh. At ang tinira, H6 lang, sinipa. Ngayon, pagka H6, number 1 engine move, umatras lang daw dito. Tapos ganun. Pero ito pong si Niemann, ang tinira, medyo magkakagulo na po ang mundo. Kasi, nag-Queen G4 lang. Kamot ako dun Hindi siya best move. Pero, ang gulo na mangyayari sa laro kasi, pinakain yung kabayo na tinix. Yan yung number 1 engine move, kainin mo. Binigay mo kabayo, kainin ko yan. Anong plano? Magpo-pawn-takes pala yan. So what? Ito ang threat, knight F6. Kaya nga sabi ko kanina, yung knight kailangan po sa D5 yung ganong ikot. So, yan pala yung nangyayari. Anyway, sabi po ng engine, equal pa rin po ito. Kahit na one piece down si Niemann, equal yan kasi may attacking maganda. Ngayon, ang kailangan gawin ng black, makita niya po yung best move, which is, hindi ito tinira nila sa Vic eh. Ito po yung knight takes E5 lang. Ibabalik mo lang daw. Ayan o, tapos rook takes D1 ka lang, pagka rook takes D1, yan, ganyan lang daw mangyayari. Bishop takes E4, wala na yung knight takes F6, bishop takes ka, tapos tirahan mo lang ng knight C5. Simple lang daw, equal. Yan ang mangyayari. Ibalik ko lang po Okay, atras lang natin ng konti. Ang tinira po kasi, hindi nga po kinain yung E5, hindi binalik yung kabayo, ang tinira, nag-rook D8. Kasi nga, one piece up. Kaso, pagka rook D8, eto no, hirap pa rin po ng larong ito eh. Lamang daw po si Niemann. Pero ang dapat makita niyang tira, yung rook C1 na ipipin mo lang yung kabayo. Para bukod po sa wala na yung mga sacrifice yan, may ganun ka pa rin. Wala din mabilis na palit-palit yung pyesa. Kasi di ba ganun yung pamplay ipapalit mo. Ngayon, ang tanong coach, balik lang natin doon Okay, hindi nakita yon. Hindi ba pwedeng knight F6 ang itira? Pwede po yung knight F6. Ang problema niyan, alam nyo kung anong gagawin, kakainin lang Tapos pagka-takes mo, tatakbuhan ka lang. At hindi po mamamate. Hindi po yan mamamate, hindi ka makacheck na ganun, may harang Dito pala yun, mali yung arrow ko. May harang po. At pag kinapture mo lang ito, wala, safe po yung king. Kaya hindi ganun kaganda yung linyang yan. At ang ginawa nga po ni Niemann, hindi niya daw mapagana yun, knight F6, tapos rook C1, hindi niya naman naisip, yun ang number 1 engine move. Ang tinira niya, second best move ng engine, which is G6 na lang. Grabe yung G6, no? Parang, ang weird ng G6 kasi yung solid na tira doon, mawawala. Pero, ang pinakapunto niya,
Pag kinapture mo yan ng pawn, hindi po yan tinakes pero ipakita ko lang, may queen takes e6. Ano ngayon, tatakbo lang yung king. Pag takbo ng king, ito yung malupit na tiro, knight f6. What? Mamating kang ganun Siyempre, kakainin mo yan, libre yan Tapos, bishop takes d5. Tapos, mabubuksan yung the diagonal doon later on. And this is already winning for white. Kaya po, ibalik natin doon. Hindi po pwedeng i-takes yun. Ang ginawa, queen d7, dinipensahan yung e6 na kinapture na po yung f7, binawi po yan ng king, and then, nag-knight d6 lang. Medyo may ngayon mga anak ko, narinig nyo ba? Tatlo sila naglalaro dito Anyway, balik tayo. Pagka knight d6, it's a check. Of course, gusto ko lang ipakita sa inyo na kung sakaling tumakbo ka or kahit saan ka pumunta, libre po ito. No, kakainin yon. Kaya ang ginawa, de kinapture na yan. Total, may bishop takes d5 naman, makakapture talaga yung tore. At least nakakapture ng kabayo. Ang problema dito ng black ngayon, hindi niya po matikes yung bishop Mukhang okay sana pag tinikes yung bishop. Kasi, merong e6, barag yung reyna. Mapopork sa king. Anyway, nag-bishop b4 na lang yan. Hitting the rook din, no? Dalawa tema kakainin tore, kakainin din yung bishop sa d5. Kaya ang ginawa ni Niemann, nag-bishop e4 umatras. Pagka bishop e4, kinapture yung tore, of course. So, pag kinapture lang po ito, ang ending, one piece up si Lasabic, tapos, medyo napalit yung mga pyesa. Pero, hindi kinain ni Niemann yung E1 Grabe, no? Ako, kainin ko lang yun Ang pinili ni Niemann, wala. Ayaw kainin yan. D5 lang. Tinulak lang po ang kanyang pawn. Anong meron pag tinakes po yan? Lugi ka ngayon kasi may E6. Ha? Kaon lang iri Meron pong queen takes g7. Yun kasi yun nabuksan na pagpunta mo dito, kahit checking ka na lang sa g6 ngisay ka na. Paano may bigay rin and I think mamamati yan eventually. Anyway, balik po tayo doon. Okay, medyo mahaba-haba na naman. Dahil naman magreklamo, pero ganun talaga So, pagka d5, hindi po tinakes dahil nga sa tiradang e6. Ang ginawa, nag-king move long. Lang dyan, kining movean lang. Anong meron? Hindi mo nga makain yung either one kasi may capture dun Kaya napilitan po yan, nag-queen h5 na lang. Para saan yung queen h5? Talagang hindi po kinapture ito. Kasi kung sakali man na pag-isipan mong kainin ito, lagi nga po may e6. Ano ba kasi yung problema sa e6? Nabubuksan nga yung bishop pagka-check may mating ganon. Example, dito ka naman, mati ka sa ilalim. Diba? So, ganun po mangyayari. Kaya, hindi po kinapture yung e6 after queen h5. Instead, nag-queen f7 yan. Since lamang siya ng piyesa, ang pinakagustong gawin dito nila sa Bic, mapalit yung reyna. Pag napalit yung reyna, panalo. Kaya nga po si Niemann, hindi pinalit. Nag-queen h7 check. Tumakbo po yan. And then, nag-rook takes e8 lang. So, kinapture na po yung bishop. Ang ending, lamang pa rin si Dennis Lasabic ng isang pyesa. At ang matindi po dyan, 3 minutes and 39 seconds na lang si Niemann. Samantalang 8 minutes mahigit pa. Ito pong si Dennis Lasabic. So, dito po, ang tinira, knight c5 para magamit, makatulong, pinipressure pa yung bishop, magtataka kayo, no? Ba't pinakain lang to? Pag kinapture po kasi yan, may knight takes e4. Magkakapalit-palit lang at hindi tayo sigurado dito kung sinong lamang pag bishop a8. Actually, according to engine, equal lang. No? So, makakasurvive yung black sa atake. Kaya ibalik po natin yon. Pagka knight c5, hindi po kinapture yung kabayo, nag-bishop g6. After bishop g6, queen g8, talagang hinahamon. Once mapalit po yung reyna, ako na nagsasabi, sa itim na ako dito, lamang ng material. Anyway, tumakbo yan, of course, hindi pwedeng ipalit. And then, kinapture lang yung d5. So, ang ending, one piece down si Niemann. At hindi lang yun. Wala pa siyang oras, 1 minuto na lang siya. Do yung king po ng black, hindi ganun ka-save. Naku po,
Nakakatakot yung posisyon. Pag nakasurvive ito, yari na siya. Anyway, ang tinira dito ni Niemann, Bishop C3, number 1 engine move. Pero according sa engine, kahit number 1 engine move mo pa yan ng white, lamang daw talaga na yung itim. Naka-recover na. Anyway, pagka Bishop C3, nag-Knight E7 yan. Na kung saan yan ay medyo malinaw. Ibalik ko lang po, no, ang tamang tira daw po is A5. Malalaman nyo kung bakit. Dahil pagka Knight po sa E7, may check pala yan sa Queen F4. Ngayon, so what? May harang naman. Ito yung masakit. Bishop B4. Sakit. Dahil napin yung kabayo. Kung meron pong tulak dito, walang ganyan eh. Kung hindi gumalaw yung knight sa may C6, no? Ano ngayon? Hindi pa pwedeng tumakbo na lang yung king, umiwas muna sa pagkapin kasi may depensa naman. Mali. Kasi ito yung tirang hindi madaling makita. Bishop takes knight. Pag time pressure ka, mahirap makita yan eh. Bakit? Kasi nga, nakapin tapos pinalit mo, lakas ng bishop, pinalit mo sa kabayo, di kakainin lang. Ito yung mahirap makita. Believe it or not, walang way para depensahan yan. Kahit po, ayan, ganyan rook C1. Yan pala yun. So, na-miss ni Dennis Lasavic yan, no? At ang tinira niya nga po is, ayun, nag-king move, kinapture, tapos napilitan mag-king move kasi nakita niya yung queen, or yung pin sa may B4, kinapture po yung kabayo, tinakes, and then kinapture with a check, tumakbo lang. By the way, coach, hindi ba pwedeng Queen E6 pangharang? Queen F8 lang daw po. And later on, may mga tira ng ganon, and something like this. This is definitely better. May capture pa doon. Kaya ang ginawa po niyan, tumakbo. Ngayon, pagkatakbo, bishop lang po sa may E6 or D6. Ano pong pinakagustong gawin yan? Later on, siguro, no? Yung king kasi hindi ganun ka-safe. Baka pwedeng dito, doon, or kung umalis yung reyna, may check dito. Kumbaga, naipit po yung black king eh. No? Anyway, ang tinira po niyan, nag-rook sa may D4 na kung saan binuksan po ito ha. Bakit niya po binuksan? Dito yan, no? Mamatiin kang ganun. Pwede nga din nun, mamatiin kang ganun, no? Binuksan yung bishop. Di ba? Anyway, sinagot lang po yan ng bishop move. Wow! Nakakapagtaka yun. Binishapan move lang. Ano mangyayari, coach, pag gumanito? May tira ba na pong Queen F8 yan? Of course, only square. And then, simple E6 na akala mo, blunder, may Queen takes, no? Kung hindi mo pwedeng kainin yan, mati ka sa ilalim. Hindi, ang titira pala is Queen takes lang doon. At kahit saan ka pumunta, let's say, saan ka ba pupunta? Dito, ayan, para walang check. Queen takes B7. Pagka takes, capture lang. Ayun, one piece up. Yan ang mangyayari. Lumalayo tayo. Pero balik tayo sa nangyari mismo pagka Bishop C5, G6 eh. So, inatake po yung reyna. Tumakbo po sa F6 yan. Nag-rook sa D7. Tinulak lang yung pawn. Nag-rook sa may H7. Gustong matiin. Pero dinipensahan ng F3. Nag-queen to queen. Kailangan mapalit yung reyna. Na iniwas lang. At ang threat niya po ay mapatihin doon. Kaya, nagtakbo yung bishop para harangan yung check, no? Kaso, tinulak lang yung pawn. May mga threat din dito na kung saan dinipensa ng Queen F7 and after Queen D6, wala na. Naparesign na po. Kasi, eto po yung threat at ang only way to defend that is eto, kaso may check naman sa may B8, mauuwi sa mate. Sobrang gulo ng laban ng dalawa. Ay, hanip yun. Grabe yun, no? Hanep, no? Malakas din sila sa Vic sa over the board, ah. Lakas din. Kasi, nakataka siya pero nakadepensa siya ng tama. You know? Ang rating pala ni Dennis Lasavic sa standard, 2,572. Ayan. Pero sa online kasi sobrang lakas niya talaga eh. Pero ayun na nga, tinalo siya ni Niemann. At si Niemann, nakalaban niya nung round number 7 si Nepo. Pero ang bilis ng tabla, tinabla lang ni Nepo. Ilang moves lang, 12 moves lang ata eh. Ang nag-champion pala dito sa torneo, hindi ko mapakita yung standing, si Nepo with 7 points. And then marami silang second place. Isa doon si Niemann, sila Grishok, sila Rapport, si Esipenko din ata, at iba pang mga player. Marami sila eh. Not time per second.
Anyway, sana po may natutunan kayo na enjoy sa laban na to. Muli ito po yung Coach Pinmaster Daniel Causo. Marami pong salamat sa suporta. Don't forget to like and share. Sana po ma-follow nyo po at ma-subscribe ng ating page at YouTube channel. Bye-bye po. God bless. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.